Hello, hello, hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot. Kamusta po kayo? Ayan, mainit-init ang balitang ito dahil huhubaran na, lalong lumalala, lalong lumalala ang kasinungalingan ni Bongbong Marcos. Okay, i-share niyo muna ito dahil bago lang ito eh. Bago lang ito dahil kaka-release lang. I think this was yesterday. But this is yesterday, The Hague time. Okay, so Netherlands time. So hindi natin to nasubaybayan. Okay? Ito yung i-share nyo muna ito para malaman ng maraming tao ang ating chika. Okay, i-share niyo ito dahil halata nang nagsisinungaling si Bongbong Marcos, lalong lumalala ang kanyang kasinungalingan dahil may ebidensya. Hindi ito fake news. Kaya Claire Castro, tigilan mo na yung pagsisinungaling mo. Tigilan na sana ni Claire Castro ang kanyang pagsisinungaling at ni Bongbong Marcos. Okay, so sana yung mga sundalo at pulis makinig sa akin dahil niloko kayo ni Bongbong Marcos. Which is what's going to be revealed. And hindi ito fake news because this is based on evidence galing mismo sa ICC. So, i-release nyo ito, i-share nyo na sa inyong mga chat groups, kainuman, kabarkada, kaek-ekan. Ayan, para malaman ninyo kung nakikinig kayo, ha? Kung nakikinig kayo, yung mga sundalo at pulis, nakikinig. Hindi ba dahil niloloko na naman tayo ng ating commander in Coca-Cola? Ay, nako. Okay. So, ano ba itong sinasasabihin ko ngayon? Okay. Bigyan ko muna kayo ng konteksto. Okay. Ito. Naalala niyo itong sinabi ni BBM. Yan. Ang sabi niya, palakin natin para makita niyo. Okay. Okay. So, ang sabi ni Bongbong Marcos, di ba kasi tinatanong siya, bakit mo sinurrender? Di ba, bakit mo sinurrender? Ang sabi ni Bongbong Marcos, Interpol asked for help and we obliged because we have commitment to the Interpol we have to fulfill. Okay. If you don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipinos fugitives abroad. Okay. So sabi niya, may request kasi yung Interpol eh. Kaya sinurrender. So, kaya ako sinurrender kasi may request yung Interpol. Kaya hindi natin ito ginawa, baka hindi na tayo tulungan ng Interpol sa mga fugitives abroad. Ganon, di ba? Ganon ang eksena ni Bongbong Marcos. Okay. Ano ngayon ang tunay na nangyari? Ano ngayon ang tunay na nangyari? Siyempre, meron kasi, kalalabas lang ito kahapon. Okay, kahapon. Ito. Straight from the ICC website. Okay. Ayan, public redacted version of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Kalalabas lang. So, yung warrant, nag-request ng warrant ang ICC, ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025, di ba? Okay. Bakit ganun sila ka-urgent ng February 10, 2025? Ang haba ng investigation nyo, di ba? Tapos biglang February 10, saka kayo nag-request ng warrant. Bakit? Bakit ka mo? Sabihin mo na, bakit? Sabihin mo na kayo ganyan. Bakit February 10, 2025 nag-request ng warrant? Everybody now, in your homes, sa mga offices, sigaw ang sambayanan. Bakit February 10, 2025 biglang nag-request ng warrant ang prosecutor ng ICC sa mga judges? So, may mga nanonood ba kayo? Nanonood ba kayo? Ayan, ang dami nanonood. Bakit? Bakit? Ano to? Chicken bucket. Okay, so, bubuksan na natin ang envelope. Ang ano, di ba? Napaka-sneaky. Okay, nandito yan. Okay, ito ang dahilan ng prosecutor kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng February 10, 2025. Okay, ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the May 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so is made through Interpol. Ito ang pinaka-maganda dyan, yung redacted. Okay, ibig sabihin ko ng redacted, confidential. Okay, 570, ayan o, confidential. Ito yung ano niya, may document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what, kung ano ito? In the context of this paragraph, it is the government communication to the ICC. Communication ni BBM sa prosecutor. Yes, because yung mga ganyang communications, they are confidential. Okay, because they are diplomatic correspondence. That's why it is redacted. Sabi ng ICC, okay, so nakita yung reason ng ICC, di ba? Public statement ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ang suggestion noong January 2025 ni Bongbong Marcos ng gobyerno niya na i-execute namin ang ICC warrant. Basta i-request nyo lang via Interpol. Okay, nagets nyo na? Nagets nyo na mga friends? Nagets nyo na? Kung nagets nyo na, madali namang magets, di ba? Di ba?
document yung redacted, hindi mo i-redact. Kaya yan ay official government communication to the ICC, kaya redacted. Nagets nyo? Okay? Usually kasi pag diplomatic correspondences na ganyan, redacted yan. Okay? So, niredact nila. Okay? Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. So, ibig sabihin yan, kung mangyari ito, okay, should this eventuate, the prospect of Duterte will likely disappear. Ano yung dito sa redacted? Ano dito yung sa redacted? Pagkatabing sentence, ano dito yung sa redacted? Ang sinabi ng ICC na should this eventuate. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin na should eventuate, kung mangyari ito, ang possibility na ma-arrest natin si Duterte ay mawawala. Okay? So may sinabi ang gobyerno ni Bongbong Marcos or anyone, okay, si Bongbong Marcos or whoever, na nandito yan sa redacted. Ngayon nangamba ang ICC doon dito sa nakalagay sa redacted. Na kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na nila ma-arrest si Digong. Ano yung binalaan nyo sa ICC? Bongbong. Na kung mangyari yun, baka hindi na nila ma-arresto si Digong. Ano yan, baka maanggal ka sa pwesto? Kaya nangamba ang ICC na kung mawala ka sa pwesto, ay baka hindi na nila ma-arresto si Duterte. Nagets nyo na. Kaya, isang malaki na namang buduero ang ating commander in Coca-Cola. O kayo nagbigay eh. O, kayo, February 10, 2025, nag-apply ng warrant urgent. Bakit urgent? Kasi, kaya urgent, dahil na, dito sa redacted, kung mangyari itong nakalagay dyan sa confidential information, baka hindi na raw ma-arresto si Digong. Ano kaya yun? Philippine government. So, you are actively nakikipagsabwatan kayo sa ICC. Okay? Yung sinabi mo, Bongbong, na hindi ka nakikisabwatan, gusto mo lang sundin. Ipapost ko ulit para for more impact. Yung paeklamo mo, na, ay hindi, kasi, humingi lang naman ng tulong ang Interpol. Yan ang gusto mong ipahatid sa nasyon, sa mga pulis at mga sundalo, na humingi lang ng tulong ang Interpol. Pero ang buong katotohanan, na hindi nyo na maikukubli, kayo ay actively nakikipagsabwatan sa ICC. Oh, di ba? Interested ako dito kasi hindi ko ma-reveal kasi this is confidential information. Ito sa redacted. Okay? Kasi dahil sa redacted na yan, sa official government communication sa ICC, nangamba ang ICC, ang prosecutor ng ICC. Naku, kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na natin ma-arresto si Duterte. Baka nga, nangangamba sila na baka mawala na sa pwesto si Bongbong. At yun yung nakalagay sa redacted, na maybe there's a possibility na mawawala ka, at kung wala ka, mawawala na yung. So, ibig sabihin, ang chance talaga ng ICC ay dapat nandiyan si Bongbong Marcos. Yun ang ibig sabihin yan. Yung sinasabi ni Bongbong Marcos, na siya ay hindi sumusunod na kami sa Interpol. Isa itong malaking kasinungalingan. Sila mismo ang nagsabi sa ICC kung paano gawin. Ngayon, kaya nila sinuggest na para sa Interpol, ito ay for public communication purposes. Para hindi lumitaw na actively talaga silang nakikipagsabwatan. So, kailangan mo ng middleman. Alam niyo yun ang eksena, di ba? Alam niyo yan. Alam niya, kayanin tulad, pero hindi ba nandito ka. Tapos nahihiya ka. Tapos ang gagawin mo, kukuha ka ng middleman, di ba? Na, bibigay mo itong sulat ko, sabihin mo. Huwag mo sabihin kung kanino galing. Ganon. Ganon Bongbong ang nangyari. Di ba? Na, parang gano'n, di ba? Ligaw-ligaw, eksena. Na, bigyan mo itong ano ko, yung kung may crush ka, di ba? Kung may crush ka, tapos nahihiya ka. Ang gagawin mo, kukuha ka ng conduit or ng middleman. Sabihin mo sa middleman na, uy, bigyan mo sa kanya, pero kung sasabihin na galing sa akin. Ganon. So, ikaw, tigilan nyo na yung pagkukunwari. You actively participated. Kayo ang nagbigay. Kayo ang nagbigay ng way, the best way, di ba? O ganito na lang, parang ganito yun eh. ICC, gusto na namin wala si Digong dito sa eksena. Okay? Pero ganito gawin natin kasi baka masama sa panlasa kung talagang actively kami lalabas na ipukulong namin si Digong, ipakulong namin si Digong. Ganon. Kaya ang sabi ng gobyerno ni Bongbong, i-execute kami ng warrant, pero pag-amin sa Interpol. Ganon. Di ba? Ganon, di ba? Ganon ang nangyari. Hindi ba? Kung ano yung sinasabi ni Bongbong, yun din ang nakalagay dito sa ICC document, nakaka-release lang kahapon. Na, sumusunod na naman kami sa Interpol. Gago ka ba? Bakit hindi ka susunod? Ikaw nga nag-suggest. Ang gobyerno nga ang nag-suggest. Ang gobyerno ni Bongbong Marcos ang nag-suggest sa ICC na pag-aanin niya sa Interpol. Ngayon, si Bongbong, sasabihin niya sa nation, nag-request kasi ang Interpol eh. Kamsi. Kaya mo tinupad yung request ng Interpol na ikaw ang nag-suggest na pag-aanin sa Interpol, na pag pinadaan sa Interpol, isi-serve ang warrant of arrest. Nag-gets yun na yung plot. Yung hindi pa naman sa parang siyang twist, di ba? Parang twist sa pelikula, di ba? Yung parang twist sa pelikula. Kapag isang araw, ang nakikita pa lang natin statement niya na, hindi mga kababayan, nag-request kasi ang Interpol. Kaya hindi naman, member tayo ng Interpol. Kaya kailangan tayong sumunod, otherwise hindi nila tayo pagbibigyan. Biglang may plot twist.
napansin ko kay Bongbong, ang pamilya nito parati may plot twist. Kaya ako lang sabihin nila, huwag mo na kami niniwala, hintayin mo na yung plot twist. Para siyang ano girl, nanonood ba yung mga Christopher Nolan films? Yung Inception, Interstellar, yung mga ganyang yung mga ni Chris Nolan, di ba ni Christopher Nolan sa plot twist? Parang ganyan ang pelikula ngayon. May plot twist, di ba? So, gobyerno mo, Bongbong, ang actively nagsasuggest sa ICC. At ito talaga interested ako dito sa redacted. Bakit? Kasi kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka daw hindi na nila makaresto si Digong ng ICC. Hindi na, most probably hindi nila makaresto kung mangyari sa redacted. Ano ba yan? Mawawala ka sa pwesto or wag naman sana or alam yung may taning na buhay ni Digong. Pero kung alam yung may taning yung buhay ni Digong, tapos pinagmadaling ninyo, hindi mo pangalawas. Nakakaloka yun. Yung, ay, malapit na mategi. Yung malapit na mategi si ano, hulihin nyo na. Sakot yun, hindi ba? Eh pero, well, given na ang gobyerno natin ay commander in Coca-Cola, hindi malayo pwede rin yun, hindi ba? Alam niyo naman, ang mga adik, animal. Pero, hindi discuss kumamaya yung word na animal, ha? Pero baka more like, pwede rin na, baka mawala na kasi kami sa pwesto. Eh kung wala na kami sa pwesto, hindi na ma-aresto kasi ang papalit yung anak niya. Eh kung anak niya pumalit, paano ma-aresto? Alam niyo na. Again, February 10 lang po nag-request ng warrant ang ICC. Bakit sila nagmadali? Nagmamadali sila. Madali. Dahil nga, kung mangyari yung nakalagay dito sa redacted, baka daw hindi na ma-aresto si Digong. Yung redacted na yun ay government communication yan. Yes, boom. Nakikita niyo yung flow, di ba? Ng paragraph. Public statement ng gobyerno, public statement ng gobyerno ni Bongbong, and biglang redacted. Public, private. Hindi ba? Public, private communication ng gobyerno ni Bongbong. So, mga friends, taga Mindanao, mga taga-supporters ni Bongbong, at media, bakit ba gusto niyo niloloko kayo ni Bongbong? Masarap ba? Bakit ba niloloko ni Bongbong? So, si Bongbong Marcos, ang gobyerno po ni Bongbong Marcos, ang nag-suggest sa ICC na ipadaan sa Interpol. Nagets nyo na, ang gobyerno ni Bongbong Marcos ang nag-suggest sa ICC na padaanin ang warrant sa Interpol. Kaya niya sinunod ang Interpol request na sinasabi niya dahil siya nga ang nag-suggest nun sa ICC. At ito ang nakalagay sa dokumento mismo ng ICC. Yang redacted ang pinakamaganda na makuha. Pero hindi natin makuha kasi confidential information to eh. Unless na meron tayong mga unless meron tayong mga tao sa ICC or alam niyo na, at yung mga friends natin sa DW. Kung hindi nyo alam yung DW, baka ma-extract nyo na. Hindi ba? Yung redacted na yan. Hindi ko yung number sa mga friends natin sa DW. Ito yung redacted. Ito yung document number. PHL OTP 00015372. So, ito yung bongga, di ba? Kung mangyari yung nasa redacted, baka hindi na natin makaresto si Duterte. Dalawang possibilities lang yan. Mawala si Bongbong sa pwesto. May sinabi yung gobyerno na, baka kasi wala na kami sa pwesto eh. Kung wala na kami sa pwesto, hindi na makaresto yung si Digong kasi anak niya na yung papalit. Ganon. Or pwede rin, kung sabihin, kung na kayo umangat, pwede rin na sabihin nila na may nakita kami information na baka malapit na mategi si Digong kasi sa health. So, kung gano'n, kung wala na siya, hindi na makaresto. So, dalawa lang yan. Dalawa lang version na yan kung bakit hindi nila makaresto si Digong. Mawala si Bongbong sa pwesto at ang pumalit na si Sara. Or, si Digong ay mamaalam na. Baka, because of health, ganyan. Di ba? In both scenarios, we can associate with na commander ni Coca-Cola eh. Naka-Coca-Cola yan. Hindi, may kapatid ko kasi Digong. Alam niyo kung bakit? Galit talaga ang adik kay Digong. Ganun lang kasimple yun. So, ganyan yan. Okay? Gobyerno ni Bongbong Marcos talaga ang nag-suggest sa ICC na padaanin sa Interpol. Eh, parang nga naman, pag nagsalita sila in public, kung kasamahin, di ba, conscious violate na, uy ha, wala kang kinalaman dyan. Nag-request lang naman ng Interpol. Eh, nandito sa dokumento ng ICC, kayo pala nagbigay ng suggestion na yun. Di ba? Kuya, mga kababayan, hindi kami yan nag-surrender, nag-request lang ng Interpol. Kayo ang nag-suggest sa ICC kung anong gagawin. Talaga excited ako sa redacted eh. Yung mga DW yung mga friends natin sa DW dyan ha, baka mahalongkat nyo to. Ito ang document number. PHL OTP 00015372. Okay, confidential document yan. So, official government communication. Yan, di ba? So, kasi dito, ang urgent request nila nakabase sa sinabi ng gobyerno ng Pilipinas. Noong 2024, noong 2025, and of course, before February 10, 2025. Pero ito redacted, confidential communication yan ng gobyerno. Na sinabi doon is, friends, alam naman natin pareho natin gusto mawala si Digong. Friends in ICC, gusto natin pareho mawala si Digong, ganyan. Gawin nyo na, nandito pa kami sa pwesto kasi baka mawala na kami. Diba? Kasi may namumuong intertropical convergence zones within Philippine Area of Responsibility. Eh baka pag nangyari yan, baka mawala na, hindi na ma-arresto si Digong. Or pwede rin, wala siguro ito mangyari kasi mas madaling ma-arresto si Digong. Pwede rin siguro kung magkaroon ng gera bumbong. Eh mas madaling ma-arresto si Digong kung may gera bumbong kasi martial yun eh, state of emergency yun eh. Mas madaling ma-arresto, nandun ka pa rin. So malamang dalawa yung dahilan kung bakit pinagmamadali. Either baka malapit na mategi bumbong si PRRD kasi matanda na, let's just admit it, baka may nalaman silang ganon. Or baka nakakamba sila na wala sila sa pwesto, yung sina Bongbong. Siyempre, nagpakalik ang ICC kung ano man yung nakalagay sa redacted. Shit, kung wala na si Bongbong, hindi na natin makukuha yan si Digong kasi anak niya na yung papalit.
di ba si Digong, hindi na natin makukuha yan. Wala na tayong pang press release na meron pa palang silbi ang ICC, ganyan. Kasi friends, ngayon, nanganganib ngayon ang ICC kung may silbi pa siya. Hindi ba? So talagang, the stars align. The stars of the ICC and Bongbong Marcos align. Alam niyo na. Yung isa, Bongbong, tanggalin na yan dito si Digong. O, ipa-ICC na natin. Ayun ang best way kay Digong na tanggalin si Digong. Well, there are two things that Digong want to do. Pwede niyang ininoy si PRRD or let the ICC handle the problem. Ganon, nagigets niyo? May parang ni Bongbong, let's ICC handle the problem. O sabihin natin, arrestuhin natin, pero patahanin nila sa Interpol. Ganyan. So ganon, ano kayo ngayon? Sumunod lang sa request ng ICC. Sumunod nga kayo kasi yun nga yung suggestion nyo. Hindi ba? Okay, so basahin natin ang ibang nilalaman nitong reason ng ICC prosecutor kung bakit sila humihiling na warrant. O ito. Third, ito ay mga nila ng kanilang ano. Third, during his presidential campaign, Duterte announced his intention to implement the common plan nationwide if elected. Yung common plan na ito is yung common plan on how to eradicate the drug problem. Promising to eradicate criminality within 6 months by ML criminals, Duterte and his co-perpetrators prepared and coordinated so as immediately ready for this eventuality. Such that on the very same day, Duterte appointed co-perpetrator, I think this is De La Rosa. So De La Rosa, you might be next. In advance of his inauguration, redacted, this is De La Rosa. Okay. Now, yan nga yung dahilan kung ba't siya binoto eh. Nagigets yun na? Kaya this trial will not be historically judged well. So, yung ICC, nagreklamo sila na tinupad ni Digong yung pinangako niya ng eleksyon, kaya nga siya nanalo. That's why this is not just the trial of Duterte. This is the trial of the Filipino people, of those who voted for Duterte. Okay. Kita mo, ito yung paragraph 83. Fourth, throughout its presidency, Duterte and other high-level officials in administration repeatedly confirmed the existence and scope of the common plan yung eradication, through their public statements, which both expressly outlined the plan and endorsed or supported the killings. For example, in a speech to self-confessed drug addicts in Bacolod City, De La Rosa told them to kill the drug lords and burn their houses for having made them addicted to shabu. Grabe yung humanity ng mga drug lords. Friends, naawa ako sa mga drug lords sa sinabi na ito ni De La Rosa. Senator, ikaw pala mali eh. Oh, ito ano pala yan? Crimes against humanity. Oh. Yung sinabi mo pala De La Rosa is crimes against humanity. Oh. Yung sinabi ni De La Rosa, isa ito sa mga basihan ng crimes against humanity. And what? Yung kill drug lords and burn their houses for having made them addicted to shabu. Sige nga. Ano? Nagets nyo na kung bakit ang trial na ito ay pagdidirihan ng majority ng tao sa mundo. That's why kahit, even if they convict Duterte, the ICC will be known worldwide. Will be known worldwide. Eh, okay lang sa West. Kaso, hindi naman mga Western countries ang majority ng tao sa mundo. Ang majority ng tao sa mundo ay sa Africa, Middle East, at iba pang Asian. At itong sinabi ni De La Rosa, agree dyan ang karamihan ng tao sa mundo. Sige nga, yung mga OFW dito na nasa Middle East, ipakita nyo sa mga Arabo. Ito, just screenshot nyo. Ask yung OFW sila sa ibang bansa. Ipakita nyo ito sa mga foreigners na katrabaho ninyo. Tanungin nyo sila kung ano sa tingin nila ang ginagawa dito ng ICC. Kung bakit issue sa kanila to. Okay? Ask them. Ask them. Ask them kung kanino sila maka-agree. Sa ICC na this is a crime against humanity or kay De La Rosa or sa kay Digong. Ask them. Oh, next sentence. In reaction to the accusation that killings perpetrated in anti-drug operations may amount to crime against humanity, ang hilig talaga ng ICC na i-define sa atin ang humanity. Then Justice Secretary Vitoriano Aguirre told reporters that criminals, drug lords, drug pushers, they are not humanity. Nagets ninyo kung ano ang nilalaman ng paragraph 83? Diba? Nagets ninyo itong paragraph 83? Yan ay nandidiri ang ICC sa ginawang ito. Dito ka nakalagay sa paragraph 83. Ano nakalagay dito? Drug lords, drug pushers, criminals. Para sa ICC, yun ang humanity. For the ICC, the humanity are drug lords, drug pushers, and criminals. At hindi kayo mga biktima ng addict. At hindi ang mga communities na tineterrorize ng mga drug lords. Hindi kayo humanity para sa ICC. You are not the humanity. The victims of drug pushers, drug lords, and criminals are totally not considered by ICC. You are not part of humanity. So whatever is happening to you is not a crime against humanity. So sa madaling salita, nagigets nyo na, itong trial na to, they may convict Digong because they have invented their own version of humanity. And their invention of what is humanity is favoring drug lords, drug pushers, criminals. Eh, makukonvict ka talaga dyan. Eh, paano kung ang definition ng humanity favoring the victims of drug pushers? Ang victims ng drug pushers ay yung mga bumili ng drugay. Yung pamilya ng drugay. Yung community. Hindi ba? Kung yun ang version ng humanity, ma-acquit si Digong.
Pero kung ang definition ng humanity is favoring drug lords, drug pushers, criminals, Digong will be convicted. So, dalawa ang definition ng humanity. One is favoring drug lords, drug pushers, and criminals. And one is favoring the victims of drug lords, drug pushers, and criminals. Nagigets nyo? So, the case will be decided kung anong version ng humanity ang nananaig. One favoring the victims of drug pushers, drug lords, and criminals, or one favoring criminals, drug lords, and drug pushers. Pero sa tono na ito ng ICC, alam niyo na kung anong version ng humanity ang magiging basihan ng salitang humanity sa crimes against humanity. Okay, 84. Ito, 84. Fifth, the co-perpetrators repeatedly and publicly justified against suspected criminals. Be, hindi ba nakita yung snatcher? Yung nag-viral, yung snatcher, ano yung ninanakaw, parang ninanakaw niya ata sa truck, tapos bumaba ata yung nasa truck, tapos binubugi na yung snatcher. Is this uncommon? Ano to? Bigla na tayo lecturean ng ICC na, naku, huwag yung gagawin yan kasi crimes against humanity yan. Yung bububugi, naku, yung pinapapakita nyo na nabububog ng snatcher. Ano yan? Violence yan. Again, the version of humanity there favors not that it is the criminal. Yeah, the humanity of criminal, pero the humanity of how will you argue that the humanity of the drug pusher is equivalent to the humanity of the family destroyed by drugs? You're both human, but the humanity of the drug pusher is not equivalent to the humanity of the family destroyed by drugs. Hindi ba? Why? Why is their humanity not equivalent? Ikaw drug pusher, kumita ka sa pagsira ng buhay ng pamilyang yun. Ibig sabihin, you didn't do something accidentally. You know that what you are selling to someone will destroy that person's family. That's why your humanity is not on the same level as the humanity of that family. Tama ba ako mali? Diba? Common sense. Common sense, diba? Common sense. Do you think? Ano, tama ako mali? Na, ang human, parang human yung drug pusher. And yung pamilya na nasira ng drogang binenta ng drug pusher. Pero, wag mong sasabihin sa amin na magkatimbang ang humanity ng drug pusher at ng pamilyang nasira ng droga. They are totally incommensurable. Maniniwala lang kami sa inyo na magkatimbang ang humanity ng drug pusher at ng pamilyang nasira ng droga. Kung ang ICC ay mag-request ng witnesses from the families destroyed by drugs. Kung wala yan, then you know now kung anong version ng humanity ang basihan ng crimes against humanity ng ICC. Gets yun na. Okay, tuloy natin. So the 30 asserted that drug dealers were destroying our children, linked drug personalities to violent crime, open rape, and said that shabu shrinks the brain such that users cannot be rehabilitated. Okay. Sino pamilya ang hindi magsasabi nito na sinong tatay? Anyone? Any magulang na hindi jujombagen yung nagbenta ng droga dun sa anak nila? Sino? Taas nyo kamay nyo na hindi nyo jujombagen yung nagbenta ng droga sa anak ninyo. Sino? Meron dito? Meron sa inyo mga pulis at sundalo nakikinig sa akin ngayon? Meron sa inyo? Sino sa inyo na nakikinig sa akin? Mga pulis at sundalo, makinig kayo. Anyone among you na hindi nyo jujombagen ang drug pusher na nagbenta ng droga sa anak ninyo? Or barkada ng anak ninyo na pinajami ang anak ninyo sa droga? Hindi nyo bubugin? Wala? Hindi nyo jujombagen? Sino? Magkano tayo survey? Ilan sa Pilipino ang hindi jujombagen ang nagkabarkada ng anak nila na inidyok na magdugi ang anak nila? Or pusher na nagbenta ng droga sa anak nila? Ilan? Ilan sa inyo? Ay, yung iba nga din talaga, hindi nag-jombag eh. Aminin mo yan. Ilan? Wala. Sino? Gusto ko talaga i-address yung mga sundalo at pulis. Ilan sa inyo, mga sundalo at pulis, na hindi nyo nag-jombagin? Na hindi naman ako kayuhan? Hindi naman napipigutin? Hindi naman kayo makakasapa? Sabi pa dito, he frequently inflated the number of drug addicts in the Philippines. Okay, inflated daw. Bakit daw inflated? Kasi daw, sa survey naman daw kasi ng Dangerous Drug Board, 1.8 million drug users lang naman daw ang sa Philippines. Pero sabi daw ni Duterte, 3 or 4 million. Does that make a difference? If the number of drug users are 1.8 million or 3 or 4 million, 1.8 million means that it is already a monstrous epidemic. Yung COVID na, ilan lang yung na-infect sa Pilipinas. Naloloka na tayo. Droga today. 1.8 million nagdadroga. Nagibat ko na yung kahunalan nito. Ha? Okay, explain ko sa inyo ha. Explain ko sa inyo. Yung COVID, wala pang 1.8 million. Naloloka na tayo. Diba? O isa na lahat, diba? O mag-ikulong lahat sa bahay, ganyan. Yung may COVID, hindi ka naging magrente, makakawa ka lang, diba? Ganyan. If ikaw may 1.8 million ka na job, hindi issue yun sa'yo. Eh, tayo na naman talaga mga nagsha-shops. So may this is at least 1.8 million. Di ba? At yung ICC judges pa, wala ka lang sa math. Yung survey na yan, may confidence interval. So inflated kasi sa survey, 1.8 million. Gagdi ka ba? At least 1.8 million yung umamin. 1.8 million na job. Girl! 1.8 million. That's like, kung sabihin natin yan, half yan ay pamilya, ay one job per family. Yan. That's 1.8 million families in the Philippines. Tapos, ito sa'yo. Ito sa ICC na hindi inflate na, hindi
hindi naman 3 or 4 million, 1.8 lang. Isisi, kung ilan ang Jodic noon sa China nung Opium War, nanaloka na ang China. Ano ko how many were addicted to opium during the Opium War? Okay. Baka kasi ang gusto ng ICC, maging Opium War levels. Para talagang justified. Kasi nung Opium War level, alam nyo, kaya galit ang, ito ang rason kung bakit talaga dito sa China talaga. Kaya kami dito sa school, sa university, pinapipin kami, nabawal kami makipagbarkada sa Jodic. Eto 30%, so 30% ng population ng China na Jodic sa opium. Kaya nalok ang China. At alam nyo kung sino ang nagbibenta ng opium sa China? Dahil na-lucrative 90 million Jodic, hindi ba lucrative? Ilan may 1.8 million? Ilan ang population natin noong 2016? 2016 population, Philippines. 1.6. Okay. 1.8. Diba? So, hindi issue. So, nilalang lang ng ICC yung 1.8 dito. Okay? Then, malamang yung 1.8 million na yun, adults. Adults yan. So, ilan ang adult population? Adult population, Philippines, 2016. Okay, 2016, adult population. Okay, in 2016, ang 15 years old and above is 59.39. Okay, so 1.8 divide 59.39. 3% of your population, 3% of your population are addicted to drugs, of your adult population, 3%. So, sabi ko nga sa inyo, noong Opium War, 30% na ng population ng China addicted sa opium. At ang mga nagbibenta dyan, yung hinudol ni Roosevelt, ang mga Briton, kasi lucrative. So, umabot na 30% siya. Naloka ang China, nakaloka. Yung mga tao hindi nagtatrabaho, ganyan. Kasi opium. So, nagkaroon ng girabumo. At ang girabumo na yun talaga ang kauna-una ng war on drugs. Yung war on drugs na yun, na involved, is yung bansa ng ICC prosecutor. Yung ICC prosecutor, si Karim Khan. Si Karim Khan ay taga-UK. Si Karim Khan ay Briton. UK. Kaya galit talaga yun sa war on drugs. Natangin sila. Kasi, ginera natin yung China doon para sa droga. Nakagawa ka talaga ng digong. Ay, Briton. Taga-UK. Yung UK, ginera ang China. Noong 19th century, dahil ayaw na ng China ang bugay, di ba? So, na-imbiar na ang UK. Ayaw nyo, ayaw nyo na kami pagbentahin ng bugay dyan sa China. Ginera ng UK ang China. Mahina ang China. Paano kayo hindi magiging mahina? 30% ng population na opium. Ano yung opium? Kung ano nangyayari sa US, yung parang zombie gano'n. So, can you imagine, 30% ng population is parang zombie na. Matagal na sa gera. Di ba? Matagal sa gera ang China. Yun talaga ang original war on drugs. Na nilaunch ng, actually hindi yun ang war on drugs, that is war for drugs. Na ginawa ng UK, na bansa ng ICC prosecutor. Okay? So ngayon, natalo, di ba? Ay, anong Hong Kong? Napunta sa UK. Nagkat sila yung story ng Hong Kong. Natalo dahil sa war for drugs ng UK laban sa China. Kaya yung China talaga yan. Pag-drugay talagang, may trauma na ang China sa drugay. Can you imagine? Kapag di ka na mawasak for the first time sa China, sa buhay na siguro for the first time naman ba sila talagang mawawarak talaga ang China ng bonggang-bongga. Okay. Ngayon, 30% of population. So tayo, yung 1.8, parang hindi problema sa ICC na may 1.8 million addicts sa Pilipinas. Sabi nila, 1.8 million lang naman ang addicts sa inyo. Hindi naman, mali naman si Bigo, hindi 3 or 4 million addicts. Does it mean anything? Yung COVID nga, yung COVID nga, tinanggalan na natin ang dami natin karapatan na si surrender. Kahit ilan talaga yung COVID dun sa atin. Tapos ito, 1.8 million lang naman ang Jodic sa inyo. Bakit naman kayo naninitil na karapatan? Baka kailangan pa more. Baka kailangan China levels na ng opium war na 30% na. May threshold ba? Yung bang magic spot na, dahil 1.8, dahil 3% pa lang naman ang adult population ninyo, ang Jodic, ano lang yan? Dapat, hinahinay lang. Hinahinay lang yan. 3% lang naman ng adult population nyo eh. Ang Jodic. Hindi ba yung 4%? Ang 4%, di ba? Ang 4% is 7.9. Bex, 3%, yung 1.8, puta. Sabi ko yung 3.5% at 7% ng adult population, yung 3.5%, yun yung 1.8. Yung 4 million ni Digong, 7.5. What is the difference between 3.5% and 7.5%? Within the margin of error, yung base, yung 7%. Ang margin of error, within 10% margin of error. Wala, 7%, from 3.5% to 7.5% is within the 10%. That's why I'm telling you, the ICC will be known all over the world as defending the humanity of drug pushers, drug lords, and drug addicts. And outside Western countries, where drugs are wreaking havoc in society, this will not be taken well. Will not be taken well. I'm guaranteeing you. Okay, next. The third frequently inflated the number of drug addicts in the Philippines. Yun na nga, 3.5% of adult population and
7.8 kasi yung 4 million indigo, that's 7.8% ng adult population of 2016. Yung 1.8, 3.5, 3.5% and 7.8% cannot differ. The 7.8 within the margins na i-estimate mo ay 1.8. Ang estimation ay, this is the problem no, with these judges with these people. They don't know math. Ang survey, meron yang confidence interval. Yung 1.8, that's point estimation based on the confidence interval. Okay? Ang point estimation, that is the mean of the confidence interval. Ang ito confidence interval, may lower boundary and upper boundary. Kung yan ang 1.8 ay mean ng confidence interval, middle ng confidence interval. Ano sa tingin nyo yung upper boundary ng confidence interval kung 1.8 ay middle? Baka na 3 and 4 million. This is the problem with people who don't understand math. They understand may dabako kung hindi pa si Bigong because they don't understand math. O, yung meron dito sa math, di ba? 1.8, ng grad ng DBB is point estimation, 1.8. Ang point estimation, friends, sa statistics, this is usually the middle of the confidence interval. Di ba? Middle ng confidence interval. Ang confidence interval, ito yung, ano ba yung lower boundary and upper boundary? Okay? Upper boundary. So, ang sinungaling dito ng ICC, hindi nila sinabi kung ano yung confidence interval ng 1.8. Because 1.8 is not the true number of addictus veredictus. It is a statistical estimation. And every statistical estimation has a confidence interval. Okay? The confidence interval would say the true number of addicts will be within this boundary. Okay? It's either exact to the lower boundary. It's any value within that, the upper boundary and lower boundary. So yung 1.8, that is the middle, most probably. Kasi ganun usually, ang point estimation, usually it's in the middle. So ang upper boundary ng 1.8, ang tanong ng ICC, hindi ko binibilang ang addictus. Wala akong census ang addictus. Yan na census, na para malaman mo yung exact number, na okay, lahat ng addictus veredictus, pupunta ka ng bahay-bahay, o addictus veredictus. O, ilan pa yung addict, ganyang kami nag-census. That's why I'm telling you, ICC will be tanking history for this case as defending drug pushers, drug addicts, and drug lords. This will not be taken well by a lot of countries. And baka mas marami pang umalis. Kasi if they're not gonna have a crackdown, kasi ang malaking at stake dito, if Duterte gets convicted, at ganito kalakabilis ang process na madadala ka sa The Hague at Netherlands, walang matinong bansa ang gustong danasin yung madadanas ni Digong. Because every country would like to have a violent crackdown on Duterte, except some countries in Europe. Dahil ang mga politicians sa Europe, mga addictos. Marami na addictos. Tingnan nyo yung sa UK. Ano pa to, conservative party ha. yung party nila bahay-bahay, ang daming traces ng Coca-Cola. Saka yung marami addictos. Kasi liberal addictos. They would. Okay. Sabi dito, he frequently inflated the number of drug addicts in the Philippines and referred to drug users and dealers as animals in apparent attempts to dehumanize them. Nagigets yun na. Itong ICC prosecutor na to, ang sinabi dyan, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin sa Pilipinas pag tinawag natin animal ang isang tao. So ngayon, friends, ang kultura natin ngayon, bawal na tayong tumawag ng animal. Dahil nga, ano daw to, crimes against humanity. Nagigets yun na. Crimes against humanity na yan. Magiging ano na yan, ebidensya na yan for crimes against humanity. So kung may nanloko sa'yo na jowa mo, huwag mo tatawagin animal. Iba muna nga natin. Muna pagkabata natin, pag ginagawa tayong kapilo, tinatawag tayo, animal ka, animal. Oh, ito naman. The co-perpetrators employ words and imagery encouraging aggressions and violence against alleged criminals, conveying a message to law enforcement personnel and the public that alleged criminals would be and deserve to be killed. Sino po dito ang hindi naniniwala na ang mga criminal doesn't deserve to be bumbong? Kung nabiktima ka ng kriminal, talagang... In short, mga kababayan, this is not a trial of Duterte alone. This is a trial of the Filipino people and its culture. Okay? It's a trial of our culture. Na hindi lahat ng ginagawa, our language is kind of violent, no? Pero we understand what we mean by it. So, bawal yan. Ay, nako. So, that's what's gonna happen. So, in short, Bongbong, kayo ang nagsuggest sa ICC na pataanin sa Interpol. Okay? That's in paragraph 112. It is your government, so stop fooling Filipinos. Pwede mo na sabihin ikaw pinahuli mo, ganyan. Pero hindi mo sabihin nag-request kasi ang Interpol. You suggested to ICC what to do in order for the Philippines to do the arrest. Ibig sabihin, you actively collaborated. Yan ang katotohanan as evidenced by what the ICC prosecutor said. Thank you everyone and huwag tayong magpapapulol. Muli.